Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is pupunta ako doon sa kabila upang magkuha naman ng biik ni Tito. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung saan ako kukuha ng biik. So ito mga kaprobinsya, ito yung hagin ko kang ano kadote. Mandragol pagigalitan nagya gali kay to dante. Pero nami manawas ng ano kang ana nga idikto yan, di mo man mahambal nga anong maod na daangay kara. Ano ang tubangan inang na why kin mamagniwang ito nang nagpanlawas ng siya sa o. Namubok damog na tatay. Apit to kabilog bata na. Pit Olo ko dyan patay sa. Ano patay gidong gamay nga to? Gamay. Okay. Halina na pagkain katik-tik ibang tao hindi rigid na magkain. Oo. Grodo na pang-grodo na kain. Ang ano na. Alin na to ni na magkain sagad na. Party doon. Party ni Tito doon. Ito na ni. Tatlo man ko. Ba. 8 ka kilo ito nga. Walo lang. Sobra. Part. Why? One part. Kadabi. Bayar dah. One part. Mga dyan sa kakagawit. So ayan sa mga kaprobinsya. So ayan mga kaprobinsya, kasi doon yung iba maliit doon sa pupunta sila dito sa mga malaki. Ayan doon sila. So mga kaprobinsya, isa na lang yung kanina pagkuha namin mga kaprobinsya is dalawa sila. So ngayon yung isa doon is merong ano nagsabi na kung pwede daw siya mag-alaga kasi wala siya daw pera na pambili ng biik kasi mahal ngayon yung biik eh. So ayan, sabi niya daw is alagaan na lang. So kanina hindi ko na videohan. So binigay ko na lang sa kanya yung isang babae, yun yung isa. So para ano, para alagaan daw. So yan, madami naman kasi mga probinsya yan no. So kailangan talaga. Yan yung ginagawa ko dito. At okay din kay Tito na ipalagaan yung mga native pigs. Kasi para yung mga ano, yung hindi makabili ng mga native na baboy is tawag dito, makaalaga din sila ng mga baboy kasi kapag wala kang pera, pwede mo itong yan, pwede mo mabenta. So ayan yung mga lokal na mga tao dito is nagandahan talaga sila sa mga ano lahi ng baboy na inalagaan ni Tito kasi madami mag-anak. Tapos yung ano yung biik hindi masyadong nagkakasakit mga probinsya. So yung nagdaan yung ESF o yung African swine is kami lang dito yung may natirang mga baboy. So ngayon ito na sila. Yan, madami na. So ito mga duty ito. Yung kapag nagpapabulog ba, yan yung mga malaki na. So yan yung iba dyan. Yan din yung yan duty din. Ito. Yan. So yung dalawa dyan is yan yung kinuha namin nung isang ano doon, isang araw doon na may meron akong video. So yan din yung party ni Tito sa pinapalagaan niya na ano na inahin. So ayan. So yung doon is 7 lang yung ano ito yung gawin naming inahin. Yan. So malaki na siya mga kaprobinsya kasi meron siyang large dorok yung kanyang tatay. So ayan, malaki na siya. Pero kaso nagmana siya sa ang kulay sa kanyang ina. So itim ayan. So kanina mga kaprobinsya, yung doon na pinalagaan ni Tito na inahin yung kanyang anak is 7.
Ayan. So yung isa doon, isa pambayad sa ano mga kaprobinsya, pambayad sa tawag dito sa nagbulog. Kasi hindi yung sa amin nagbulog, kaya yun. So yung natira is ano na lang mga kaprobinsya. So yung natira mga kaprobinsya is 6 na lang. So yung isa mga kaprobinsya is binigay ko na lang doon kasi sobrang dami na ng biik. So dapat tatlo kami ng biik. So dalawa lang yung kinuha ko mga kaprobinsya kasi yan, sobrang dami. So yung isa pinaalagaan ko na lang para kahit papaano mga kaprobinsya is na din. Is kunti-kunti na lang yung inaalagaan ko. Kasi ngayon matumal yung bintahan ng biik. Mahal din yung mga biik, pero dito sa amin kapag bibili ka ng mga ganitong biik, so ayan so binibenta ko na lang ito ng 3.5. Yan. So sila 3.5. Pero ito mahala din. 5,000 na. At ito. So yun yan, pwede din 3.5 din yan. Ayan. Doon. So yan na mga kaprobinsya yung naisip ko dati na kapag magpaalaga si Tito ng mga baboy at mga biik, na kapag madami na is ipapaalaga ko sa iba yung mga biik para kahit papaano mga kaprobinsya, yung mga farmers dito is matulungan din natin sila na meron din silang alagang mga baboy. Kasi dito sa aming mga kaprobinsya mahirap talaga magbili ng biik, lalo na noong nag-alaga pa kami ng biik, doon pa kami sa bundok nagkuha ng biik. So yung bili namin doon ng biik mga kaprobinsya is 5,000 pa yun. So sobrang mahal talaga ng biik. So yung ibang mga farmers mga kaprobinsya, hindi naman sila kayang makabili ng ng tawag ito ng biik sa ganyang halaga mga kaprobinsya. Pero yung ibang mga farmers masisipag sila na magkuha ng mga doon sa bukid ng mga taro, ganyan, mga wild na mga na mga saging, yan din yung kanilang pinapakain, tapos mga kangkong at ipa ng mais. Pero kapag magbili naman ng biik is sobra talagang hindi talaga nila, yung iba hindi nila talaga kaya minsan makabili ng biik. So kapag magbili pa sila ng biik, so bibili din sila ng pagkain like mga darak ng mais, ipa ng palay. So wala na silang lahat na lang ng kanilang pira is mapunta doon sa biik. So mahirapan talaga sila mga kaprobinsya, kaya yung iba lumalapit na lang dito na kung pwede magpaalaga ng mga biik. So yan lang ginagawa ko dito mga kaprobinsya, na kahit papaano makatulong tayo sa mga farmers na gustong mag-alaga ng biik. So kasi mga kaprobinsya, nanggaling din ako sa hirap at mahirap din ngayon mga kaprobinsya. So ayan na ko din, na kita ko din nung panahon na mahirap kami mga kaprobinsya, na isang time na doon pa ako sa tatay ko, sobrang hirap talaga mga kaprobinsya, na araw-araw nagpupunta kami sa palayan, sa basakan para mag-ani ng palay at magbili ng ng mga ipa ng mais. Kasi dati nung una is ipa lang ng palay yung pinapakain sa mga baboy. So ngayon meron ng mga commercial. So ayan mga kaprobinsya. So ngayon unti-unti na din okay na din yung buhay ko mga kaprobinsya, kasi yung mga baboy na yan is kay Tito yan. So ako lang yung nag-aalaga. Tapos hindi na rin ako kasi ngayon makapagtrabaho, kasi meron akong nagbabantay ako sa aking lolo na meron na ngayong matanda na. So si Tito na lang yung provide ng lahat ng ng mga pangailangan na tumutulong sa amin. So yan lang dun yung binabalik ko kay Tito, na ako din yung nag-aalaga sa kanya mga native pigs. Kasi yung tito ko na mga kaprobinsya is sa tatay ko yun. So yung inaalagaan ko ngayon mga kaprobinsya is tatay ng nanay ko. So yan din yun, kahit papaano mga kaprobinsya is maibalik ko din yung tulong ng tito ko kahit sa ganyan lang mga paraan, at makatulong tayo dito sa mga farmers na gustong mag-alaga ng mga hayop mga kaprobinsya. So yan mga kaprobinsya, yan lang din yung sinishare ko sa inyo, na wag lang tayo madamot at kailangan share your blessings lang mga kaprobinsya. Kapag meron tayong sobra mga kaprobinsya, wag naman yung lahat-lahat mga kaprobinsya. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!